Magandang araw po sa inyo lahat. So, di-discuss ko po ngayon ay ang pag-transfer of ownership ng isang sasakyan. So, ano po ba ang mga papeles na dapat na meron po kayo sa pag-transfer ng isang sasakyan? So, ang pinaka-importante po rito ay ito pong original na ORCR. So, original pong CR. Tapos yung OR po, kahit photocopy, pwede na po siya. Yung latest na rehistro po. Tapos yung deed of sale, original din po, notarized siya. Tapos 2 valid IDs po ng vendor at ng vendee. So yan ang basic po na papeles na dapat po na meron kayo sa pag-transfer of ownership. So ano po ang una nyong gagawin sa pag-transfer of ownership? So ang una po, i-check po ninyo ang inyong CR. So yung sa akin po na CR na hawak, i-check nyo po yung kung saan siyang field office. So dito nakalagay po sa akin ay Legazpi City. So nandito po ako ngayon sa Bicol. So ipaprocess ko po ito dito sa Legazpi City. So hindi na po siya kinakailangan ng request for confirmation. So kung yung ibang CR po na mapapansin nyo, may nakalagay po dyan na example po, field office niya Quezon City. Tapos nandito po ako sa Bicol, dito ko po siya paprocess sa Legazpi City na LTO. So kinakailangan ko po siyang ipa-confirm muna sa Quezon City. So yun lang, pero ngayon i-discuss ko po muna kung yung wala pong confirmation na kailangan. So LTO Legazpi City po, ang hawak kong CR ay Legazpi City rin siya galing. So yan, yun po muna yung unang check nyo. So pag okay na, pag hindi naman po kailangan ng request for confirmation ng yung CR, ang una po nyong gagawin ay magpupunta po kayo sa HPG para kumuha po ng order of payment, yung OP. So pag nakakuha na po kayo ng OP, ipapakita nyo po muna itong lahat ng papeles. Punta po kayo sa HPG, sabihin nyo for transfer of ownership, dadali nyo po lahat itong mga papeles. So pagpakita nyo po sa kanila, bigyan po kayo ng OP, order of payment. So ang OP po ay binabayaran sa Land Bank. So ang usual na binabayaran lang po ito na 500 pesos lang po yan per transfer of ownership. So yon, after nyo po sa Land Bank magbayad ng yung order of payment, babayad kayo sa Land Bank. Ngayon babalik na po kayo pupunta po kayo sa Crime Lab sa Soco po. Kailangan nyo pong dalhin yung inyong unit, inyong sasakyan, kasi inspectionin po siya doon. I-check yung engine number, yung chassis number, kung nagmamatch po doon sa dala nyong papeles. So ang ginagawa ko po dyan ay nagpapa-stencil po muna ako bago ako magpunta doon sa Crime Lab. Pinapa-stencil ko po yung engine number ng 4 na kopya na stencil. Tapos yung chassis number po, 4 na kopya rin po. Para mas mapabilis po kayo doon. Kasi pagpunta nyo sa Crime Lab, dadalhin nyo po yung unit nyo. Tapos stencilin pa lang po doon ng mga taga Soco. So matatagalan po siya kung sila pa yung mag-stencil. So kung ako po sa inyo, magpa-stencil nyo muna sa LTO, yung mga nag-stencil sa LTO, pa-stencil nyo ng tig-4 na kopya, 4 na kopya ng engine number, 4 na kopya ng chassis number. Tapos i-dikit nyo lang po sila sa plastic, kasi itatransfer po ulit yun para mabilis tanggalin yung stencil. So pagkapunta nyo po sa Crime Lab, ipapakita nyo po yung order of payment. Ito po siya.
example po ng order of payment, ganito. So pupunta po kayo sa Crime Lab, ise-xerox po, bago po kayo pupunta sa Crime Lab, pa-xerox nyo po muna ito. Ito, i-xerox yung 2 kopya, tapos tigda 2 kopya po nitong ORCR, deed of sale, tapos yung valid IDs po. Tigda 2 copies po sila na photocopy. So pag may photocopy na po kayo nitong mga papeles na to, punta na po kayo sa Crime Lab. So yun, ipakita nyo po ito, sabihin nyo for transfer of ownership po, pati yung pinastencil nyo na po na engine tsaka chassis number. So yun, pag natapos po kayo doon, may bibigay po silang ganito na ito po yung galing sa Crime Lab. So may makukuha po kayong ganyan. So after nyo po makakuha ng ganito sa Crime Lab, diretso na po kayo sa Highway Patrol. So Highway Patrol po, kailangan nyo rin dalhin yung inyong unit, inyong sasakyan, kasi po pipicturan po doon pipicturan doon yung unit, kasama po kayo, tas kasama rin kung sino yung hepe doon ng HPG. So magbibigay rin po kayo doon ng mga photocopies nitong mga itong ORCR, deed of sale, ID, tsaka photocopy din po nitong itong binayaran nyo sa land bank. Ito po, pagpapaserox, magkasama na po siyang ganyan. Sa Xerox lang po yan. Tapos ibibigay nyo rin po yung meron pong kulay green itong naka-attach din na parehas nito. So yun po i-attach nyo sa HPG. So ibigay nyo po iyon, yung Xerox nyan, ito, pati po itong may green po ito na copy, wala na po kaya ang copy. So yung green pong copy nito, yun po ang ibibigay nyo sa HPG. So pagkabigay po sa HPG, yun po pipicturan, tapos pagka okay na po, meron po silang bibigay na clearance na. Ito na po example ng clearance. Yan. So yan na po yung clearance niya. So after po makakuha nitong clearance, okay na po tayo. Ang susunod na lang po ay magpapagawa na lang po kayo ng insurance. Na po, yung insurance po kasi kailangan nyo din sa pag-transfer of ownership. Pero kung sakaling meron po kayong yung dating may-ari, kung sakaling meron pa siyang insurance, pwede naman po yung magamit din na dati niyang insurance example po, yung insurance niya ay Alpha Insurance. Siguro pupunta na lang po kayo kung saan malapit na Alpha Insurance niya na malapit sa inyo. Tapos ipakita nyo lang po yung TPL na policy na hawak nyo. Tapos mapagawa na lang po kayo ng endorsement po. Ita-transfer lang yung dating may-ari sa pangalan na po ninyo. So yun, endorsement lang po para hindi na po kayo magpagawa ng bagong insurance. Pero pwede rin po kayo magpagawa ng bagong insurance para yun, nakapangalan na po sa inyo insurance. So pinapakita lang po na may insurance na nakapangalan na po sa inyo. So yun lang po, itong mga papeles na to, itong clearance, itong galing sa Crime Lab, kasi itong binayaran sa land bank, ORCR, deed of sale, tapos photocopy ng valid IDs, tapos yung insurance nga. So yun na po ang mga kailangan. Tapos ang sunod po yan, pupunta na po kayo sa LTO, kung saan po malapit yung LTO. Tapos for inspection din po yung sasakyan doon, papastencil din po doon yung sasakyan. So punta po kayo dun sa inspection area kung sa LTO man yun. Tapos kuha po kayo ng form. Ang form po na kukunin nyo ay ito na po yung form sa LTO.
So yan po. So i-attach nyo na po yan. Yan na po yung magkakasama dyan. Lahat na yan. So yan na po. Lahat ang magkakasama na ibibigay nyo sa LTO. For payment na po yan. Submit nyo doon. Tapos ipaprocess na po siya for payment. So yun lang po ang mga requirements at ang process sa pag-transfer of ownership ng isang sasakyan. So ito po makikita nyo, may nakalagay na encumbered dyan. Sa susunod na video i-discuss ko po yan kung paano po ang gagawin dyan. Pero kung sa ngayon siguro itong CR, ito pong lahat na ito, kung wala po siyang encumbered, yun good na po siya. Sasubmit nyo na lang po siya sa LTO. Tapos yun na po, transfer of ownership na po siya. So maraming salamat po. At sa next video na lang po ulit. Thank you.